Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. Sa sumunod na usapin, yung huli nating natalakay, kayfa yakunul imanu birrisalatil khatimah. So paano tayo maniniwala sa huling mensahe? Yung huling mensahe, syempre yung Quran. Yung Quran. Syempre kung sapat ba na sa Quran lamang tayo maniniwala? Pwede ba na sa Quran lang tayo maniniwala? So dito, ba't parang iba yun nandito sa translation? Panalaktawan nila ito Lima nabi kutub. Ito nga, rin iba lang yung title. Yung title sa sa translation, sapat ba na sa Quran lang tayo maniniwala? Pero sa original na Arabic, paano tayo maniniwala sa Quran? So dapat daw matatag yung kumbaga paniniwala natin sa mga ito. Wa mujarrad at-tasdiq la yakfi fil Quran. Pero sa Quran, kumbaga di ba yung ibang aklat pinaniniwalaan natin at matatag yung paniniwala natin na totoo yung mga ito. Pero syempre, kung sa Quran, mas matindi dapat yung ating paniniwala dito. Kasi hindi lang natin ito pinaniniwalaan na totoo. Ginagawa natin itong kumbaga pamantayan ng ating buhay, pinagkukunan ng hatol at iba't iba pa. Mga paniniwala, mga gawaing pagsamba. Fala budda ma'at tasdiki min al-akhdhi bihi wal amali bima amara bihi wa tarki ma naha anhu. At marapat ang pagpapatotoo dito sa pamagitan ng pagkuha ng mga aral nito, pagsasabuhay dito, at pag-uutos sa pamagitan nito at pag-iwan sa anumang ipinagbawal dito sa Quran. So dito sa sa bahagi na ito, so binibigyan ng diin kung paano tayo maniniwala sa Quran. Kasi yung arkanul iman, di ba? Yung imanu bil kutub yung binabanggit. Tsaka imanu bil rusul. Pangkalahatan. Yun ang nando sa arkanul iman. Pero sa arkanul Islam, hiwalay na arkan talaga ang paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng shahadatain. Di ba, hiwalay siya. At napapabilang doon sa arkan na yon yung mga syurut o mga rukun pala, mga rukun. Yung mga rukun ng la ilaha illallah, 4, di ba? Paniniwala sa pag-iiral ni Allah, tapos yung 3 tauhid. Yung rukun, arkan ng paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 din. Tasdikun fima akbar, pagpapatotoo sa kanyang ipinahayag. Tapos yung al-fi'lu fima amar, pagsasabuhay ng kanyang inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tarku fima nahaanhu wa zajar, ang pag-iwan natin sa kanyang ipinagbawal at kinamuhian. Wa an la yu'badullahu illa bima syara', at hindi tayo sasamba kay Allah liban na lamang sa isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsamba. Yung paniniwala sa Quran, mapapabilang do sa una. Yung tasdiku fima at tasdiku fima akbar. Ang paniniwala sa anumang ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangaral niya. Ganun. Kasama doon yung Quran at Sunnah. Kasama yung Quran at Sunnah. So mula rito, maintindihan natin kung gaano kahalaga ito. Kung bakit ihiniwalay ito na chapter sa aklat na ito. Ngayon nga sa Suratul A'raf, verse 1-3, sinabi ni Allah, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilayka, fala yakun fi sadrika harajum minhu. So ito raw ang Quran,
ito ay aklat na ibinaba, ipinahayag sa iyo. Kaya huwag na maninikip ang iyong dibdib dahil sa Quran na ito. Ibig sabihin yung hindi niya ito tatanggapin o kaya panghihinaan siya ng loob na ito'y tanggapin niya at ipangaral. Kasing layunin ko bakit ibinaba sa kanyang Quran, litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Upang ikaw ay magbabala sa mga tao sa pamagitan nito at upang ito ay maging paalala sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum. Sundin ninyo ang ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon. Wala tattabi'u min dunihi awliya. At huwag kayong susunod sa iba pang liban sa kanya bilang mga kakampi. Kalilam matadakkarun. Napakakaunti ng inyong pag-alala. Napakakaunti ng inyong pag-alala. So ito yung layunin, kumbaga, ng pagkakababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marapat niya nga itong tatanggapin kasi meron itong dakilang layunin upang babalaan ng mga tao sa pamagitan nito na technically, yun nga, katulad sinasabi dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, ang kunin niya ito, isabuhay ito, ipag-utos ito at gawin o layuan, kumbaga, at layuan kung ano man ang ipinagbabawal dito sa Quran. Alhamdulillah. Fal-Qur'anu huwal kitabus samawiyya al-wahid alladhi yasiluna billahi ba'da bi'thati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran, isa pang kahalagahan kung bakit natin mas higit na pangahawakan ng Quran. Kasi ito nga yung aklat para sa umma na ito. Hindi yung Bible, hindi lumang tipan, hindi yung bagong tipan, hindi yung Mateo, Lucas o kung ano pa man. Ang Quran, ang aklat na, kumbaga samawiya, galing sa langit, o banal na aklat, na nag-iisa, na sa pamagitan nito ay, kumbaga, maabot natin o mararating natin si Allah. Sa iba't ibang mga paraan. Sa pamagitan ng Quran, syempre, tinatahak natin landas ng gabay. At sa pamagitan ng Quran, di ba pag nagsasala tayo, Quran ang binabasa doon. Fatiha at yung mga aya at sura ng Quran. Hindi hadith. Hindi hadith. Iba pang mga bahagi, yung mga sinasabi doon, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdik, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. So maaaring yun ay hindi bahagi ng Quran, pero malaking bahagi ng sala nababanggit sa Quran, yung Fatiha at yung mga sura. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatiban ashabahu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang kausap niya ang kanyang mga kasama, abshiru, tanggapin ninyo ang magandang balita, o ang magandang translation pa ng abshiru magbunyi, di ba, magbunyi, tanggapin mo ang magandang balita. Fa inna hadal Qur'ana biyadillah. Dahil ang Quran na ito ay nasa kamay ni Allah. Ang Quran ay nasa kamay ni Allah. Ibig sabihin, ito ay tangan ni Allah. Ito ay kanyang salita. Watarfuhu biaydikum. So ang Quran ay hawak ni Allah, tangan ni Allah. Kumbaga, tangan ni Allah. Pero ang mga dulo nito ay abot kamay ninyo. So ibig sabihin, hanggat nakakapit tayo sa Quran, nakakapit din tayo kay Allah. Insyaallah. Hanggat nakakapit tayo sa Quran, nakakapit din tayo kay Allah. Kaya kung titingnan ninyo yung mga tao na hindi kumikilos ayon sa Quran, wala rin yun. Kumbaga, walang kinalaman kay Allah yung anumang kanyang sinasabi na yun o ginagawa dahil walang gabay ng Quran. Yung nga sulat sa inyo yung pagpapalaya sa inyo, parang wala akong nakitang ayaw naman dun Wala talaga So, sample yun ng kumbaga kabaligtaran nung pagkuha ng tao, paghawak ng tao, pagkapit ng tao sa Quran. Inshallah, sa pamagitan nito, nakakapit din siya kay Allah. Pero kung hindi siya kumakapit sa Quran, ibig sabihin, hindi rin siya kumakapit kay Allah. Yan yung naalala ko lang yung bigla kasi doon natin may ilalagay sa konteksto yung sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hanggat nakakapit tayo sa Quran, inshallah nakakapit din tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innakum lan tuhlaku. Dahil dito
sa pamagitan ng pagkapit ninyo, fatamassaku bihi fa innakum lan tuhliku o lan tuhlaku, dahil sa pamagitan nito, kapag hinawakan ninyo ito, kaya panghawakan ninyo ito, dahil sa pamagitan nito hindi kayo mawawasak, walan tadillu, at hindi kayo maliligaw, ba'dihi abada, at hindi kayo maliligaw pagkatapos may pahayag ang Quran na ito kahit kailan. Siniulat ito ni Imam At-Tabarani, alhamdulillah. So sino man ang naghahangad na mapalapit kay Allah o kumapit kay Allah, hindi niya ito magagawa liban na lamang unang-una sa pagkapit sa Quran, alhamdulillah. So parang ano yan kung ilagay uli natin sa sa analogy. Kumbaga, kung hawak ni Allah yung Quran, katulad ng kung paano hawak ng tao yung lubid. Di ba, hawak ng isang tao yung lubid at nakakapit ka sa kabilang dulo ng lubid na yun at malulunod ka lang, mahuhulog ka na. Yun ang magliligtas sa iyo, inshallah, yung lubid na yun. Kaya huwag mo yung bibitawan. So ganun din, yun ang magliligtas sa atin, yung Quran na tangan ni Allah. Kaya huwag din natin yun bibitawan, inshallah. Ating mga paniniwala, ang ating mga gawain, ang ating pananalita, ating mga paghahatol, desisyon at iba pa, dapat ay naka-ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, fal-Qur'anu huwal esmatu minad dalali wal halak liman tamassaka bihi. Kaya nga ang Quran, ito ang esma. Esma, kumbaga, mapagtataguan. Sa parehong kahulugan ng esma sa mga sugo at mga propeta. Naalala niyo yung esma? Yung pangangalaga o protection. Protection ni Allah sa mga sugo at mga propeta. Pero dito esma, kumbaga yung bagay na magpoprotekta sa tao mula sa pagkaligaw at pagkawasak. Pero syempre, ang maililigtas lamang ng Quran bilang esma, bilang makakapitan, bilang matataguan, bilang proteksyon, ay yaong kumakapit lang dito. Wakad akthar Rasulu sallallahu alaihi wasallama min hathil ummati ala at tamassuki bihadal kitab. Napakaraming pagkakataon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghimok sa kanyang ummah na panghawakan ang aklat na ito. Fa fi ihda khutbatin qala, at sa isa sa kanyang mga khutbah, sabi niya, amma ba'd, ala ayyuhan nas, o mga tao, fa innama ana basharun, ako ay tao lamang. Yushiku an ya'ti Rasul Rabbi fa ujib. Maaring darating na ang mensahero ng aking Panginoon at tutugunin ko ito. Ang sinasabi niyang mensahero, yung Rasul Rabbi, hindi sugo ng aking Panginoon na sugo na tao na darating pagkatapos niya. Ang tinutukoy niya rito na isusugo ni Allah at tutugunin niya si Malakal Maut. Na maaring darating na ang sugo ng aking Panginoon si Malakal Maut at tutugon ako sa kanya. Ibig sabihin, sasama ako sa kanya. Kasi katulad ng natalakay natin nung nakaraan, di ba? Yung mga propeta, bago sila mamatay, pinapapili sila. Kung gusto nilang mabuhay pa o gusto na nilang mamatay na. Na yun din yung nangyari kay Musa alayhis salam. Kaya niya nasa yung Malakal Maut, bumalik yung Malakal Maut sa kanya. Pero ngayon Malakal Maut, paliwanag ng mga scholar, kaya nagawa yun ni Musa alayhis salam. Yung Malakal Maut kasi nagpakita sa kanya sa anyo ng tao. So, siguro sabi ni Malakal Maut pagdating sa kanya, halika na, sumama ka na sa akin. Hindi siya kilala ni Musa alayhis salam. Si Sheikh Uthman al-Khamis yung nagpaliwanag nito. Maaring nagulat si Musa alayhis salam, at sa panahon na yon, maaring nanganganib yung buhay ni Musa alayhis salam. Kasi nagre-rebelde sa kanya yung mga Hudyo, di ba? Si Karun, lalong-lalo na. So yun, nagulat daw si Musa alayhis salam, nasapak niya si Malakal Maut, tatanggal yung mata o nasira yung mata. So pinapipili siya. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili na niya na mamatay na. Hindi na niya pinili na manatili pa. Kasi mas mahal niya si Allah kaysa sa atin. Mahal niya tayo. Diba? Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan lahat ng dapat ipinangaral na niya. Pero mas mahal niya si Allah. Mas gusto niyang kumbaga
Kumbaga, makasama na si Allah. Kumbaga, kaya nga doon sa huling, kabilang sa huli niya mga sinabi, Balir Rafiq al-A'la. Mas gusto niya, bagkos ang pipiliin niya, yung makakasama na kataas-taasan, si Allah. Hindi yung kaila-ilaliman, kumbaga tayo na mga tao. So, sabi niya, maaring darating ng sugo at tutugon ako sa kanya. Wa ana tariku fikum thaqalain. Pero ako ay mag-iiwan sa inyo ng dalawang matinding bagay. Awwalahuma kitabullah. Ang una sa dalawang ito, ang aklat ni Allah, fihil huda wan nur. Naririto ang gabay at liwanag. Manistamsaka bihi wa akhada bihi kana alal huda. Sino mang kumapit nito at tumanggap dito, siya ay nasa gabay. Waman akhtaahu dhallah. At sino mang kumbaga ituring niya na mali ang Quran, o ibig sabihin kumbaga itatanggi niya ang Quran, kumbaga akhtaahu kumbaga itinuring niya itong mali. Pero sa ganun din kahulugan, sino man tatalikod dito ay maliligaw. Fakhudu bi kitabillahi ta'ala. Kaya tanggapin ninyo, kunin ninyo ang aklat ni Allah. Wastamsaku bihi, at kumapit kayo rito. Wa ahli baiti, at gayon din ay kumbaga yung tungkol naman dun sa kanyang pamilya, yung ahlul bait, yung kanyang pamilya, kanyang mga ina po kasama na doon, at mga asawa. Udakkirukumullah fi ahli baiti. Ipinapaalala ko sa inyo ang aking pamilya sa pamagitan ni Allah, kumbaga. Udakkirukumullah fi ahli baiti. Pinaalalahanan ko kayo sa ngalan ni Allah tungkol sa aking pamilya. Siyempre, ang tinutukoy niya dito, yung pagpapahalaga ng Muslim sa kanyang pamilya din. Kumbaga, kasi sila'y hinirang ni Allah na maging katuwang niya sa pagpaparating ng mensahe. Hindi ito ibig sabihin katulad ginagawa ng mga Shia. Ginawa na nilang Diyos. Nakatambal ni Allah yung kanyang pamilya. Si Fatima, ginawa nilang Diyos. Si Ali, ginawa nilang Diyos. Si Al-Hussein, ginawa nilang Diyos. Si Al-Hasan, tablado sa mga Shia si Al-Hasan. Kasi si Al-Hasan, isinuko niya yung pagiging khalifa kay Muawiyah. Diba? Para matigil yung fitna. Ilang beses natin natalakay, diba? Nung namatay si Ali, si Al-Hasan yung pumalit sa kanya. Sa loob lang ng ilang buwan, para lang maisaayos muna yung umma. Hindi pa rin matahimik si Muawiyah. So nagtanazul si Al-Hasan at sinabi niya, sige, ikaw na maging khalifa. Si Al-Hasan. Kaya nga sa mga Shia, hindi nila masyado binabanggit si Al-Hasan. Kasama siya sa 12 imam nila o iba pa. Pero mas pinapansin nila si Al-Hussein kasi nagkaklas at kumbaga maraming drama sa buhay ni Al-Hussein. Pero isa pang ayaw nila kasi kay Al-Hasan. Si Al-Hasan kasi ang napakalaking patunay ng kawalan ng saysay ng kanilang doktrina. Sinasabi nila, 'di ba? Yung mga imam daw nila, si Ali, si Al-Hasan, si Al-Hussein at yung iba pang mga susunod sa kanila, hindi raw nagkakamali. 'Di ba yung esma para sa mga propeta? Pero sabi nila, yung esma, meron din yung mga imam namin, mas matindi pa. Hindi talaga sila nagkakamali. O ngayon tanong natin, Ahlus Sunnah, kung hindi nagkakamali pala yung mga imam, anong masasabi ninyo sa ginawa ni Al-Hasan? Nagkamali ba siya o hindi? Kasi hindi nila matanggap O ibig sabihin para sa kanila mali yung ginawa ni Al-Hasan. Hindi nila yun masasagot. Kasi pag sinabi nilang tama yung ginawa ni Al-Hasan, o di tinanggap nila na putol na yung imama kay Al-Hasan. Kasi ang legitimate na imam, khalifa ng mga Muslim, si Muawiyah. O pag sinabi nilang mali si Al-Hasan, ibig sabihin nagkakamali pala imam nyo. Di walang lusot. Kaya hindi nila masyado binabanggit si Al-Hasan. Kasi si Al-Hasan ang magiging, kumbaga, at dilema para sa kanila. Wala sila lulusutan na anumang argumento tungkol kay Al-Hasan. Yun nga, wal fitanul lati tamurru bil muslimi wa tas'afu bil ummati la sabila lil khalasi minha illa bil akhdhi bihadal kitab. Wala raw kaligtasan sa anumang fitna na darating sa Muslim at anumang kumbaga makaka-apekto sa umma liban na lamang sa paghawak sa aklat na ito.
So kapag may fitna, so dapat mas mahigpit tayong kakapit sa Quran. Inshallah. Wa ma ajmala hadal wasfu li kitabillah. Napakaganda ng paglalarawan na ito sa aklat ni Allah. So, sino ba nagsabi nito? So, sinabi ito ni Sheikh Al-Albani pala. Si Sheikh Al-Albani ang nagsabi nito. Kitabullah, ang aklat ni Allah, fihi nabaun ma qablakum. Narito ang tala ng mga nangyari sa mga nauna sa iyo. Wa khabarun ma ba'dukum. At nandito ang tala ng mga mangyayari pagkatapos ninyo. Wa hukmu ma bainakum. Narito ang hatol na sa pamagitan ninyo ay maghahatol kayo. Huwal fasal. Ito ang desisyon. Narito ang desisyon. Kumbaga, ang hatol. Laysa bil hazal. Hindi bilang biro. Kumbaga, hindi biro kailanman ng Quran. Kaya sino man gagawin niyang biro ang Quran, siya ay nasa mapanganib ng kalagayan na pwedeng nakagawa na siya ng kufur. Kaya nga yung yung nga, diba, yung sa pagbabasa ng Quran, tapos naniniwala talaga, sasayawan ni Satanas yun yung Quran, di ba naman binabasa ng maayos, tapos lalo na sala, talaga, napakalaking kasamaan, napakalaking kawalanghiyaan. Nandun na siya sa sa istihza'u bidinillah. Ginagawa, hinahamak mo yung hinahamak mo yung relihiyon. Hindi mo naman nababasa ng maayos yung sura, pero pinipilit mong basahin. Basta ba tono. So, mapanganib yung ganung kalagayan. Mapanganib. So, hindi biro ang Quran kahit kailan. Hindi pwedeng gagawin biro, hindi pwedeng gagawin maliit na bagay o ano paman. Man tarakahu min jabbarin kasamahullah. So, sino man daw ang, kumbaga, tatalikod dito na taong mayabang, sa piling niya, malakas na siya, di ba? Hindi niya kailangan ng Quran. Babaliin siya ni Allah. Wa manibtagal huda fi gayrihi adallahullah. Sino man na maghahangad ng gabay liban pa sa Quran, ililigaw siya ni Allah. Wa huwa hablullahi almatin. Ang Quran ang lubid ni Allah na matibay, matatag. Wa huwa dhikrul hakim. Ito ang paalala na matalino, maalam, kumbaga wise. Paalala na napupuno ng wisdom. Wa huwa siratul mustaqim. Nasa Quran ang matuwid na landas. Wa huwa alladhi la yazigu bihil ahwa. Ang Quran ang siyang hindi kailanman mababaluktot o maililiko ng pagnanasa, ng mga pagnanasa. Wala taltabisu bihi al-alsin. Hindi ito kailanman mababaluktot ng mga dila na bibigyan nila ito ng ibang kahulugan katulad ng Biblia. Hindi. Nandiyan ang tamang pagbasa ng Quran, nariyan ang ulat, nariyan ang tafsir. So meron mang tao na mag-imbento ng bagong pagbasa ng Quran o bagong kahulugan ng Quran, madali nating malalaman kung tama ba ito o mali. Wala tankadi ajaibuhu. At yung yung mga bagay-bagay na kakaiba dito ay hindi yung pagiging mahimala ng Quran. Yung pagiging mahimala ng Quran ay hindi siya mawawala. Pero dito sa ano ba yung nilagay nilang translation dito? Ulatan ka di. Iba yung nilagay nila. O bakit pinaliwanag na lang nila? So hindi raw kumbaga yung mga bagay-bagay na kagilagilalas nito kumbaga kahit paulit-ulit nating maririnig ay hindi tayo magsasawa. Hindi nakakasawa na mapakinggan ng Quran ng paulit-ulit. And mapapansin nyo ngayon, di ba? Makikinig kayo ng Quran palagi. So palagi nyo naririnig. Hindi kayo magsasawa sa mga kamanghamanghang nababanggit dito at mga aral dito. Wala tashba'u minhul ulama. At yung mga maalam, hindi sila makukontento
sa pagbabasa ng Quran. Ibig sabihin, hindi sila maiinip, hindi sila mayayamot, hindi sila mabubugnot sa kakabasa ng Quran. Patuloy nila itong babasahin at pag-aaralan. Man kala bihi sadak, sino man nagsalita sa pamagitan ng Quran ay nagsabi ng totoo. Waman amila bihi ujir. Sino man ang kumilos sa pamagitan ng Quran ay gagantimpalaan. Waman hakama bihi adal. Sino man ang naghatol sa pamagitan ng Quran ay naging makatarungan. Waman daa ilayhi hudiya ila siratim mustaqim. O hada. Waman daa ilayhi hada ila siratim mustaqim. At sino mang mag-anyaya patungo sa Quran ay tunay na naggabay din patungo sa matuwid na landas. Alhamdulillah. So, ito yung sinabi ni Sheikh Al-Albani. Alhamdulillah, na kumbaga inilarawan o kumbaga iniulat ito ni Sheikh Al-Albani na inilarawan dito ang Quran. Alhamdulillah. Sa tutunan natin ito inshallah. Chapter 2 na. So mabilis na natin ito matatalakay. Kasi malaking parte nito, na lang glossary. Ito na lang siya. So inshallah, palitan natin ng bagong subject ito kapag matapos natin. Inshallah. Tutunan natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.